So, ang ating mga topic na ating ibabahagi sa inyo ngayong hapon, una ay ano ang Ramadan? Sino ang mga nabigyan ng kasulatan? Because actually, our topic in our discussion is about kasaysayan ng Ramadan at sa mga naunang nabigyan ng kasulatan. So this is not only for us Muslims, but also including and those who were before the generation, before the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, makukuha natin yung kasaysayan ng buwan ng Ramadan. Bakit siya ipinag-uutos, ang pag-aayuno sa buwan na Ramadan, at ang mga ibang benepisyo at kahigtan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Inshallah, kakayanin natin ito more or less 30 to 40 minutes. Inshallah, biyayaan tayo ng Allah, ng habag niya sa ating pakikinig sa mga aral sa ating relihiyong Islam. So, ano ang literal na kahulugan ng Ramadan? Yan. Ang Ramadan, mga kapatid, ay ma'akhudatun min kalima ramad o ramadah. Ish ma'na hada, ma'nahu bishiddatil har, yuharriku shiddatil har bihadi al-shajar. Kung tutunghayan natin, hinango ang salitang Ramadan sa Ramadah na root word, na ang ibig sabihin nito ay sa tinding init ng panahon na umiinit ang bato sa pagkainit niya na hindi mo siya mahawak-hawakan. So bakit? Kasi daw, noong mga nauna, ang Ramadan ay nandoon siya sa kapanahunan ng tag-init. Pero although, ganun pa man, hindi naman lagi ito sa kapanahunan ng tag-init. Tulad ngayon, Ramadan ngayon, lumamig, at ganyan. Kasi po ang mga Muslim ay sila ay doon sa kung ano yung lunar calendar. Amin Hijri. Ano yung nagbabase sila sa buwan Ramadan sa pagpasok nito at paglipas nito. We are calculating the days, the number of the days, and the time from the ayat of Allah, sa mga tanda ng Allah sa pagkalika niya sa mga sanlibutan. Katulad ng buwan, ang araw at ang mga bituin, wala pang oras, wala pang hindi natin matidictate kung anong oras, anong panahon, but the Muslims have already knowledge and calculated and they based on the sun and the moon. So subhanallah mga kapatid, dito pa lang, gumising na tayong mga Muslim at sa ating mga kapatiran na mga non-Muslims, na makikita natin na sabi ng Allah sa Quran, inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Indeed, whatever in the heavens and the earth, these are the signs among the people who reflect and those people who believe. So yan po, mashallah. Ngayon, so yun, nakuha na rin ng Ramadan. Sa tindi ng init niya, no? Matinding init mula sa araw na tungo sa nagiinit. So, anong ibig sabihin nito? Kasi daw po, pag ang isang Muslim ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sinusunog niya ang mga masasamang gawain ng kasalanan ng isang taong Muslim na nag-ayuno. In other words, this is related to the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he said, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban." Mataqaddama min dhanbi. Kung sino mang sabi ni propeta na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, siya ay patatawarin sa mga nakalipas niyang kasalanan. Anong kondisyon? Mag-aayuno ka lang ba na ganun? No. In Islam, mayroon tayong kondisyon sa pagsagawa ng mga pagsamba. Imanan. Ibig sabihin, nag-ayuno siya na pananampalataya sa Allah. Why do you fast? It is because for the sake of Allah. Not because of my wife, my fathers, and the people around me or the government itself ordained me to fast. No. I am the slave of my Creator. So siya ang Allah
na bakit ako nag-ayuno ay ito ay inaalay ko sa Kanya. Pag yun ay ginawa ng isang Muslim na nag-ayuno ka para sa Allah at hindi para sa tao, parinig sa tao, pakita sa tao, o anumang iniisip mo, you will gain the reward of Allah that you will be forgiven of all your past sins. So yun ang Ramadan. Hinango siya dun sa nag-iinit na sinusunod niya ang ating mga mabubuting, ang ating mga masasamang gawain sa buwan ng Ramadan at ito ay nagiging mabuti. Sa paano? Dahil sa paggawa ng kabutihan. So, ito, makikita niyo po rito, tignan niyo ang mga Muslim, pag dumarating yung the new sighting of the moon, kailangan titignan mo muna yan. Kasi hindi kung ano yung gusto natin eh. Kung ano ang gusto ng Islam, Sharia, batas na nakasulat diyan sa Quran at hadith na turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Islam, we have only two major sources of our religion. This is the Quran and of course the Sunnah, the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nothing else. Other than that, may third part yung mga ijtihad na mga ijtihad ng mga ulama, ng mga pantas. So it is very clear, a clear manifestation for us as a Muslims na hindi kung ano gusto natin, kung ano ang gusto ng ating tagapaglikha. So, ang Ramadan, ito ay nangyayari sa ikasyam ng buwan sa taon ng Hijri. Because we have the 12 months in Hijri, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Sha'ban, Ramadan, papasok ang Ramadan, Shawwal, pagkatapos Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah. These are the months in Arabic that is not only been also taught by the Prophet Muhammad, but itself the Quran. Siya mismo ang ating tagapaglikha na nagtalaga dito na inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahra. Look at this. Katotohanan sa inyong Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, may itinalaga siya na 12 buwan sa loob ng isang taon. So among those, itong buwan ng Ramadan. Mangyayari ito sa every 9th of the every year pagkatapos ng Sha'ban. Shahrul ladhi unzila fihi al-Quran wa furida fihi siyam wa huwa shahru tasi min al-am al-hijri. Look at this. Ito ang buwan na kung saan dito ibinaba ng Allah ang ating tagapaglikha, ang Quran. Tignan nyo naman to kung gaano ito kasagradong buwan. Bakit hindi pinili ng Allah na ang kanyang salita, the perfect words of Allah, ay dapat sa ibang mga panahon? Bakit sa buwan ng Ramadan? Kasi siya ang ating tagapaglikha na hindi natin siya pwede i-question kung anong gusto niya, kung bakit niya ginawa yun. Nahnu muslimun sami'na wa ata'na. We hear and we obey without any hesitation, without any questions, but the fact we submit and we surrender and we follow. Yun po ang actually, if we want to define ang Islam, yun naman yun eh. Al-istislamu lillah biwahdaniyati, birububiyati, wa uluhiyati. Total submission and surrender to the oneness of Allah. At yun ang tungkol sa buwan ng Ramadan. Sino ngayon ang mga nabigyan ng mga kasulatan at ang mga tinatawag na mga ahlul kitab? In Quran, of course, there are so many verses, sometimes in the Holy Quran, that nababanggit ang mga ahlul kitab. Ang mga ahlul kitab na sila rin ay mga naunang nag-ayuno. Hindi lang ang mga Muslim ang nag-ayuno. So, bakit ganun? Bakit ang hindi lang mga Muslim ang nag-aayuno? Kasi ang pag-aayuno ay sagradong obligasyon ng mga naniniwala sa Allah. Batid nyo ba na kayo na mga nabigyan ng kasulatan? Hudyo o Kristiyano na nandirito ngayon o sino mang nakikinig? Sa ayaw ninyo at gusto tanggapin o hindi katotohanan ang mga propeta na isinugo sa mga Israelita, si Musa, na isinugo sa mga angkan ng Israel, ganun din si Jesucristo, sila ang lahat, ang mga nauna pa ay nag-ayuno sila. Ang turo ng lahat ng mga propeta ay Islam. Iba-ibang lingwahe, ang kanilang mga salita, oo, nagkakaiba ng mga batas, depende sa kapanahunan at sa lugar,
Pero when we talk about Aqidah, the creed or the teachings is only one message. Ito ang sinabi ng Allah sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Indeed, we have sent a prophet in every generation, among them a prophet from this a particular people. And why? Because this prophet of God, to convey the message of Allah, to worship Him alone. أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos at umiwas, ilayo ang sarili sa paniniwala, pagsamba sa anumang uri ng mga Diyos-Diyosan. Purely in Islam, where you can find the teachings of the monotheism, and this is the teaching of the oneness of Allah. So, yun ang mga Kristiyano at mga Nahudyo. Sila rin ay napag-utusan na sila ay mag-ayuno sa mga kapanahunan na yon. At bakit? Alam natin, ang pag-aayuno, sabi natin una, na ito ay nakakabuti sa mga tao na mag-ayuno. Subhanallah, nakakamangha. Bakit tayo nag-aayuno? Kung itanong mo sarili mo, sasabihin ng doktor, ang pag-aayuno, napaka-mabuti sa isang tao. Hindi pa natin yan alam. Hindi man natin alam ang mga benefits nun. Pag ikaw ay magla-laboratory, sasabihin 8 to 10 hours fasting. Isipin mo nga naman, 24 hours since 24/7, lagi yan nagda-digest ang tiyan mo. Pero sa oras ng Ramadan, ipinapahinto ng Allah na certain period of time dahil para sa iyo to o mananampalataya sa sarili mong kapakanan. For your own good. Kaya dito makikita natin mamaya ano ba yung mga benepisyo ng pagfa-fasting. So, paano ngayon? Anong proof na sinasabi mo na kaming mga Kristiyano at mga Hudyo ay kami din ay nag-aayon? O bakit? Di nyo narinig sa mga magulang nyo? Na kayo din ay nag-aayon o din sila? Mga Kristiyano? Pwede ko ba makita rito na itaas lang ang kamay ng mga kapatiran natin na hindi pa mga Muslim? Itaas ang kamay. Bismillah. Hindi pa mga Muslim, 1, 2, 3, 4. Meron mo diri, uy! Sabi na ko daghan din. Yung mga sisters dyan, mga sino pa hindi pa mga Muslim? Kunti lang din. Okay. So few, kukunti lang kayo na nandirito. Bro, kayo na Kristiyano. Isang pangitain na ito, sister na nandito ka, para makinig sa pagpupulong ng mga kamusliman na kung tutuklasin mo ang katotohanan, ang mga magulang ninyo, mga ninuno ninyo sa Pilipinas, sila ay mga Muslim. May dahilan kung bakit kayo naparito, magmumuslim man kayo o hindi, inihiling ko sa Allah na gabayan kayo sa tunay na kaligtasan, sa paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. May dahilan. Everything has a reason why you are here. May Allah subhanahu wa ta'ala enlighten you and guide you in His religion. Alam natin, ang guidance only comes from Allah. Hindi yan nagagaling sa kahit sino. Pero sana buksan ng Allah ang puso't isipan ninyo. Mainit namin kayong tinatanggap. Mamaya may open forum tayo. Magtanong kayo anong gusto nyo itanong. Itanong nyo sa amin tungkol dito sa pagfa-fasting sa Ramadan. Anong discussion topic natin. Inshallah, mabibigyan natin. So ngayon, ang proof natin sa Torah. Sa Islam, naniniwala kami na may mga kasulatan na naipadala sa mga nauna. Mga nauna na naipadala sa mga kasulatan sa mga naunang mga henerasyon. Ang Torah na ipinadala kay Jesucristo as kay Prophet Moses at sa mga Hudyo ay sinasabing Bible or Injil. Questionable yun, no? Questionable, merong Holy Bible. Bakit naging holy ang Bible? Kaya questionable yan because there are so many maraming mga discussion dyan. Kasi ang ibig sabihin ng Biblia or Bible ay inipon nito na pinagtipon-tipon ng mga taong nag-report na nagsabi na ito ang sinabi ni Jesucristo. So nagkaroon to ng mga disputes, nagkaroon sila ng mga iba-ibang pananaw at there are so many contradicts in the Bible. That is why it is no longer considered as a Holy Bible. But we respect the Injil that was revealed to Prophet Isa, Prophet Jesus Christ.
But we don't believe at this moment of time na there is a preserved Injil. Wala na, sinunog na ng mga nauna. Tinapon nila, sinira nila. Unlike ang Quran, kabayan. Ang Quran ay mananatili yan na yan ay poprotektahan ng Allah hanggang sa magunawang mundo. Ano man ang gawin ninyo, yan ay poprotektahan pa rin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa magunawang mundo. Inna nahnu nazzalna alaykal Quran wa yahfaduhu subhanahu wa ta'ala. Nahnu nazzalna alayka dhikra wa inna lahu lahafidhun. It is we send you down the Quran and we will protect it in any form of corruption until the day of judgment. Subhanallah. Okay, so sa suhuf, ito yung suhuf na ipinadala kay Propeta Ibrahim. Zabur o sinasabing Psalms na kay Propeta Dawud, kay Propeta David. Dito rin ang Torah o Torah kay Propeta Musa. Injil, Bible kay Propeta Isa o Jesucristo. Ang panglima ay ang Quran na ipinadala sa pinakahuling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titignan natin, ang Quran is the compilation of all the previous books. Dahil ang Quran, nandyan na lahat, ikinwento niya ang mga nangyari at ang mga nauna pang mga nangyari. Ang mga patungkol sa mga nauna. Paano nila sinira, paano sila naging suwail sa kanilang tagapaglikha sa Allah subhanahu wa ta'ala, paano sila nangaligaw, sinunod ang sarili, ang yapak ni Satanas at ang mga tao na kung saan dito sila nagkaroon ng mga pagkakaiba-iba. Ngayon, ang pananaw ng mga Muslim, may mga kasulatan na ipinadala sa nauna, pero ngayon wala na dahil ang mga original niyan ay nawala na. Ang Quran na lang ang natitira na ito ay hanggang sa araw ng paghukom ay mananatiling sagrado na perfect words of Allah. Ayan pa yung mga ano niya, yung mga, alam niyo naman, nakikita ngayon dyan sa, kayo na mahilig sa social media, sa YouTube, saan? I-search ninyo, si Google, si GPT, makikita nyo yung mga form ng mga, ano yung mga ipinadala. Okay. So now, pupunta tayo ngayon sa kasaysayan ng Ramadan. Ano nga ba ang kasaysayan ng Ramadan? I mean, the history of Ramadan. Anong nangyari dito? Kung makikita natin mga kapatid, sa Quran, sa Surah Al-Baqarah, verse 183, Allah Almighty said, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O you who believed, fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you. Bakit? Dahil so that you may become righteous people, self-awareness, so that you may become closer to Allah Almighty. Allahu Akbar. Tignan niyo mga kapatid, minsan nagninilay-nilay ako, tinanong ko, bakit may fasting na isang buwan? Isipin niyo ang pag-fasting natin. Pipigilan natin kumain, uminom, pipigilan natin sarili natin na tumabi sa asawa natin sa araw na ganito. Kasi ang ibig sabihin ng pag-fasting po or saum ay al-imsak min tulu'i syams ila ghurubiha. Ito yung pag-iwas, pagpigil na uminom o kumain at tumabi sa asawa mo mula sa bagong liwayway o sa bagong mag-adhan ng Fajr hanggang ito ay lumubog ang araw. So within the period of 12 hours or more than or less than 12 hours, this period of time, you need yourself to be controlled by the one who created you, not to follow your desires in your own. Hindi ba? Halos na lang araw-araw, pinapabayaan natin sarili natin, sinusunod natin ang gusto natin. Gusto natin manonood tayo, gusto natin magsalita, sister, narinig mo ba si Juan, ganyan-ganyan. Naku, oras na po ngayon na fasting. Kasi ang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zur wa amalun bi falaysa lillahi hajjatun ay yada at ta'ama wa syaraba. Ang sino mang hindi niya pigilan
ang salitang hindi kanais-nais, ang paglilibak sa kapwa-tao, backbiting during the month of Ramadan, in the days of Ramadan, ang paninira sa kapwa-tao, ang pagmumura, ang mga salita na may mga kalaswaan o kabastusan, ang lahat ng mga salita na hindi mabuti at ang mga gawaing hindi mabuti, pag hindi niya ito pinigilan, hindi man nangangailangan si Allah na kayo ay mapagod o kayo ay mag-ayuno dahil sa pagpigil ng pagkain ninyo at ang inyong pag-inom. So, mahwal mafhum, asyahid fi hadal hadith. Anong hadith na ito? Anong nagpapaturo lamang ito na hindi lang ang pipigilan natin yung pag-iwas sa mga pagkain at pag-inom. Datapwat pati pa rin ang mga salita o gawain na hindi kaaya-aya. So, isipin mo yun, bro. Sa loob ng isang nakalipas na mga buwan, may isang buwan na siya ay oras na pagbabago. Where you can find that? Only in this Ramadan. Hindi ba? Gusto nating uminom, kumain, minsan gusto mo maglibak, sasabi ng sister, ay, bawal pala, hindi pwede tayo magsalita karon kay kuan. Haram. Baka hindi makuha natin yung reward. Mashallah, nagkaroon na siya ng self-awareness. So this is the aim and the goal why Allah subhanahu wa ta'ala sent down His book and especially why He ordained us to fast. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum siyam. Ipinag-utos namin sa inyo ang pag-aayuno dahil ito ay katulad ng mga ipinag-utos namin sa mga nauna sa inyo. So dito tayo babalik sa kasaysayan. Sa mga nauna na ipinadala. Kanino? Sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano. Sa mga nauna na sila ay kung naniwala sila sa mga turo ng mga propeta, sila lahat ay nandoon sa tunay na kaligtasan. At kasama na papasok sa paraiso ng mga kamusliman. Dahil ang sino man na pamayanan na sumunod sa pag-uutos ng bawat propeta na ipinadala sa kanila, walang pagdududa na sila ay nasa kaligtasan. Tungo sa paraiso. At ito ang ating aim. This is our goal in this world. Whatever you have, whatever you possess in this world, wallahi, mark my words, sister, anuman ang mga Louis Vuitton mo, anuman ang mga singsing mo, anuman yung mga gustong-gusto mo sa buhay mo na lagi mong gusto. Tayo rin ang mga kalalakihan. Anuman ang gusto natin, mga kotse, bahay, mga maraming asawa, kung sinong gusto pa niya mag-asawa na hindi naman niya nabibigyan ng justice, naku, katakutan ninyo ang Allah. Dahil may paglilitis sa araw ng paghukom. So ngayon, lahat yan iiwan yan. Ang tanging matitira ay ang paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos at paggawa ng kabutihan. Dalil, proof from the Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Tingnan nyo? And those who believe in the oneness of Allah and who joined what is right and forbid what is wrong, and those who do righteous deeds, indeed, they are the people who will be succeeded in this world and also in the day hereafter. Walang success dito sa mundo. Temporary ang success dito sa mundo. Lahat ng nagtagumpay, tignan nyo, kailan lang nagtagumpay sa oras na yon? Bandang huli, minsan yung tagumpay niya, saan napunta? Doon sa kanyang kaligawan. Dahil ang tunay na tagumpay, mga kababayan, aming mga kapatiran, ay ang tayo ay kalugdan ng tunay na nag-iisang Diyos na tayo ay tanggapin niya sa kanyang paraiso. In this world, nothing and there is no real success in this world but only temporary. At pagsubok ang anuman ang nandito sa mundo. Lahat pagsubok. At pahirap din ang anuman ang nandito sa mundo. So, brother, yun pala yung pagpapasting. Yun pala yung pag-aayuno. Oh, yun. So ito, sundan natin. Paano nag-ayuno ang mga nauna? Yan. Si Moses, narinig na si Moses, di ba? Nag-ayuno si Moses. Nag-ayuno siya, ito mismo, sinasabi ko sa inyo, ito, kinuha ito sa Biblia, kung paano sila nag-ayuno, ang mga Israelita. Okay? So para hindi na kayo mag-contradict, kasi naman sinasabi nyo, Quran eh. So sa inyo yan. So okay, kung ayaw mo, sige. Bibigay ko sa iyo ngayon ng Biblia na sinasabi mo, pinapaniwala mo. Na diri, karon, nakasulat diri, basahin mo. Yom Kippur, Tisha B'Av, Jom Gidalhi, 10th of Tevet. Lahat ito, araw ng pagtubos at
pinakabanal na araw sa isang buong 25 hours na pag-aayuno na nakatuon sa pagsisisi at paglilinis. So ito yung mga dalil, ito yung mga proof na ang mga nauna sila ay mga pinag-utusan ng pag-aayuno, ang mga Hudyo. Subhanallah. And you will discover then what happened to this previous generation. Anong ginawa nila? Sumunod ba sila sa tunay na pag-aayuno? Importante, pinakita ko lang sa inyo yan, yung mga paano sila nag-aayuno at yung mga klase ng kanilang pag-aayuno na ipinag-utos ng Allah. Ganun din ang mga Kristiyano na si Jesucristo, na siya si Isa na anak ni Maria, na pinakamamahal namin bilang isang propeta ng Allah, na pagmamahal namin sa Kanya at katulad ng pagmamahal namin kay Propeta Muhammad at sa lahat ng mga propeta. Dito matatagpuan sa Mateo. Ito Matthew 4:1 at saka 2 at saka sa Luke. Makikita din 4:1 and 2. Si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw. 4 na gabi sa ilang pagkakataon ng kanyang binyag bago niya simulan ang kanyang pampublikong ministeryo na sinabi sa Biblia na siya ay tinukso ng diablo sa panahong ito at pagkatapos noon ay nagutom siya. Subhanallah. Mga kapatid, nag-ayuno ang mga propeta, nag-ayuno si Jesucristo, nag-ayuno ang mga nauna, nag-ayuno din ang mga kamusliman bago pa mag-ayuno na ipadala ang tungkol sa Ramadan kay Propeta Muhammad. The Prophet ﷺ used to fast even before the coming of Ramadan, even before the revelation of obligation to fast during the month of Ramadan dahil Yawmul Ashura. Ang Yawmul Ashura, ito yung isang araw ng pag-aayuno nila na ang pag-aayuno ay isang araw lang. Kasi naniniwala sila dito na sagrado ang araw na ito. Dito daw yung araw na nailigtas si Propeta Ibrahim nung sinunog siya ni Namrud. Dito rin yung araw na kung saan nailigtas si Propeta Noah alayhi salatu wasalam doon sa kanyang yung nagbaha ang buong mundo at nakasama ang iilan lang sa pamilya na sumunod sa kanya at ilang mga hayop. Tapos dito sila ay nailigtas. Nailigtas din dito sa araw na ito kung saan si Propeta Yunus o si Jonah na kinain ng balye ng isda, nailigtas din sa araw na ito. So ito yung mga araw na sagrado na nangyari na isang araw lang na ito ay nangyayari sa Muharram. The first month of Hijri, sa first new year ng Islamic calendar, sa ika-10 yun nangyayari yung sinasabing Yawm Ashura. Dati obligado yun, nagpa-fasting si Propeta Muhammad. Pero nung dumating na ang pag-uutos sa Ramadan, hindi na yun obligado. Ang obligado na itong pag-aayuno ng 30 araw o 29 na araw sa buwan ng Ramadan. So kung makikita natin, yung nauna, nawala na yung pag-aayuno ng isang araw. So, paano nga ba sila mag-ayuno? At ano ang nangyari? Pinag-uutos ang mga pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ano ba nangyari? Ang mga Hudyo, nung sila ay nag-aayuno ng 40 araw, sa kapanahunan ng tag-init, ang nangyari sa kanila ay dahil sa matinding init ng araw na hindi nila makayanan ng gutom at pagkauhaw, sabi ng iba sa kanila, bakit tayo natin ang sarili ay pinapahirapan? Unsay atong buhaton karon? Sabi ng isa sa kanila, leader nila, yung 40 araw, ipagpaliban natin ng 20 araw. Sa susunod na mga araw na kung saan malamig ang panahon, kung saan komportable tayo at mabuting araw, yung gagawin natin. Ngayon, only 20 days. Huwag na natin paniwalaan yung sinasabi ni Musa at sinabi ng Diyos na tayo mag-ayuno ng 40 araw. Tingnan yan. Anong ginawa? Binago nila. Binabago nila. Yan ang mga Hudyo. Binabago nila ang mga kasulatan. Yan ang mga Hudyo. Pinapatay nila, pinapaslang nila ang mga sambayanan at pati na rin ang mga propeta na ipinapadala sa kanila.
Batid nyo ba na napatay rin si Propeta Yahya, Zakaria sa pamamagitan ng pagpaslang ng mga pinag-uutos ng mga Hudyo? Oh, hindi yan pabago sa kanila. So history repeats itself kung ano ngayon ang mga nakikita natin. So, ano nangyari? What is the lesson learned? Binago nila ang kanilang pag-ayon sa araw ng kanilang pag-ayon. Ganon din ang mga kay Hesus Kristo, yung mga sumunod sa Kanya, binago rin nila ang pag-ayon. Mga kapatid, ang Islam, you don't have to change. What Allah hath commanded you to do, obey and follow. Nothing else. Dito ang tafsir ng mga pantas, pagkatapos ng pag-obligan, ang sabi ng Allah, sinabi niya, Ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat. What is this? It refers to 29 to 30 days. Sabi ng Allah, sabi ng mga pantas, ang sabi dito, itong espesifiko na mga araw sa buwan ng Ramadan ay ito ay 29 na araw o 30 araw. Depende sa pagkakita ninyo ng buwan. Kung nakita ninyo ang buwan na pumasok sa unang araw ng Ramadan, mag-Ramadan na kayo. At kung ito'y magtatapos na, maski hindi naganap ang 30 araw, kung makita ninyo ang bagong buwan ng pagpasok na sumunod na buwan na susunod, ito ay ang Shawwal, i-break ninyo ang fasting nyo. Yun ang Islam. We follow and we obey the commandments of Allah in the Quran and also what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us. Sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. So yun ang nangyayari. Ang mga problema, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, huwag natin gayahin. Dahil sila mismo, nilinlang nila ang sarili nila sa paglilinlang nila na pagbabago sa mga batas na ipinadala sa kanila. So dito, sinabi ng Allah dito, 29 to 30 days. And you don't have to be like those people generation before them. Why they were misleaded themselves? It's just because they follow their own desires and what they own, their own thinking. Dahil sa pagbabago nila. Ang Muslim, no. Mababago mo yan. Kaya, sasabihin ko to, lalo na sa mga kapabayan natin na mga Maranao, minsan gusto-gusto natin na mag-ayuno, di ba? Gusto natin, hindi pa dumating yung pag-aayuno, gusto mo na mag-ayuno. Follow the leader, follow the ulama, follow the kung anong pinagkahisan. Huwag kang mag-first trip. Ang Maranao, mahilig mag-first trip yan. Sabi niya, bakit hindi ka mag-first trip? Mas maganda first trip. Sabi ng kapatid natin dito, ano ba yung first trip? Bro, pag napunta ka sa Marawi City, pagpunta ka ng Iligan, Cagayan, mayroong armak doon na kotse. First trip, nakasulat. Ang sumunod, first trip. First trip. Lahat first trip. Oh, tapos isang araw, nakita ko yung kamag-anak namin. Hindi ko ito malimutan bro, ha? Ano natin, kasi ito, this is the reality. Itong na based on my experience. Doon sa amin, sa Marawi, at nakita niyo na rin siguro, na-issue na rin ngayon na kung bakit mismo sa Marawi may nag-ayuno sa ibang lugar, yung iba hindi rin. Yung iba sumunod sa Saudi Arabia. Tapos yung iba sumunod doon sa BARM na nag-fasting sila sa Thursday kasi hindi nakita ang buwan. Hindi ba? So sabi ng BARM, hindi tayo mag-aayuno on Wednesday, mag-aayuno tayo sa Thursday. Supposedly, kung ako ang nandun, ifa-follow ko yun because follow the leader. Follow the ulama. Yun ang pagkakaisa. Yun ang tema. Bakit? Mag-aayuno lang ba ako dahil nakita sa Saudi Arabia? Doon sa Pilipinas, makikita rin. Kaya yung ang hadith na pinagbasihan ni Propeta Muhammad at yun ang dapat ang pagbasihan ng mga Muslim. Ngayon, yung nangyari doon sa amin, sabi ko, nung nandun ako, nakita ko yung kamag-anak ko, si Bapa, may daladalang mga isda, bumili pa ng mga karpa, bumili pa siya ng mga palapa, mga daming pagkain. Kasi ang mga Maranao, pagdating ng Ramadan, talagang gusto niya maraming pagkain. Lahat naman tayo, yung na gusto natin. Pero kung titignan natin, dapat pagtitipid sa pagkain. So, ang nangyari, nakita ko, Bapa, kumusta Bapa? Tuloy maswa, mapiyagi watra, mapiyag na jeli. Ano yung mga binili mo? Kakainin namin ito mamaya ka. Nag-fasting kami ngayon. Sino nagsabi sa inyo na mag-fasting kayo ngayon? Hindi ba sabi ni Mufti ng Marawi, gobernador yung time na yun, isang ulamarzet, si Bashar Manalao, at yung Mufti sa Basilan, sa Tawi-Tawi, nagkaisa lahat, walang nakakita ng buwan sa buong Ramadan sa Pilipinas. Malaysia, Indonesia, Thailand, neighboring countries, walang nagproklema. Bakit po kayo nauna na nag-fasting ngayon? Siya kaya na. Ikaw talaga. Alim, mas mabuti mauna ka. Ayaw mo mag-first trip?
Ang Islam po, hindi kinakailangan mag-first trip tayo. Susundin natin ano ang batas na itinalaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun yung buwan ng Ramadan. Binago ng mga nauna, di ba? Ang mga Muslim, hindi natin mababago ang batas ng Islam. Ang batas ng Allah, batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batas yan, sagrado, perfect from Allah subhanahu wa ta'ala. We don't have the authority to change. Kasi pag binago mo, paglabas na sa Islam. Bakit ipinag-utos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Bakit nga ba? Oh, tanong ko nga ang madlang people. Bakit ipinag-utos ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Ang lahat ng sagot nyo, tama na ang sagot niya ay yan yung mga benepisyo ng pag-aayuno. Okay? Pero kung tutungayan natin, ayon sa mga pantas, ang pinakatamang tumpak ng sagot, bakit sa buwan ng Ramadan? Bukod sa mga sinabi niyo na which is malapit sa tama, kasi hindi natin pwede i-question ang gusto ng Allah. Ganun yun. Simple lang naman eh. Sabihin mo, Ustad, pag-utos ng Allah na sinabi niya sa Quran, so pwede ba tayong mag-refuse? So ngayon, bakit sa Ramadan? Kasi pag-utos ng Allah, and of course, marami ng mga benepisyo katulad ng mga sinabi niyo. Okay, dahil sa pag-uutos, of course, sa pag-uutos sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang itinalaga na gusto niya, walang question. Pag-uutos yun eh. So, ganun yun. Hindi natin pwede i-question ang gusto ng Allah. So, pag-uutos sa buwan ng Ramadan, tignan nyo, bakit mga kapatid? Ay dahil sa pagsunod ng batas ng Islam. Pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumusunod tayo, of course. Bakit din? Ay dahil ang pag-aayuno ay kabutihan man ito ng tao. Walang mapapala dito ang ating tagapaglikha. Wallahi, kung bakit ka nag-aayuno ay para sa iyong sariling kapakanan. Sarili mong mabuting pangangalusugan. Sarili mong magiging malapitin ka sa Allah. At magiging mapayapa ang buhay mo sa pamamagitan ng pag-aayuno. Ang daming dulot ng kabutihan ng pag-aayuno sa isang tao. Kabutihan ito sa tao na babago ang iyong pag-uugali sa buwan ng Ramadan. Totoo yan. Nababago niya ang cycle ng daily routine ng pagkain mo, pag-uopisina mo, at yung mga gawain mo. Minsan, yung nasabi nga natin, sasabihin nila, ba't ako magsichismis kasi bawal ngayon sa Ramadan? Mashallah, dahil doon pa lang yun, magbuti na yung result na yun para sa'yo, ang Ramadan. Ang pagiging disiplinaryo mo, disiplinado mo sa sarili mo. Correct. Kasi tayo, kung hindi natin idisiplinado ang sarili natin, kung wala ang batas, kung wala ang pag-uutos ng Allah, susundin ng tao ang kanyang sariling kagustuhan. At ang sino man ang gumusto sa sariling kagustuhan niya, na lagi niya na lang ito sinusunod ang udyok ng kanyang sarili at si Satanas, doon maliligaw. Pagkatapos magiging disiplinado ang tao, kapatawaran ito sa ating mga kasalanan. Allahu Akbar. When you fast during the month of Ramadan, you will be forgiven of all your sins. Especially when you return back to Allah na may pagsisisi na totoong pagsisisi, at pangalawa ay hindi ka na babalik sa ginagawa mong kasamaan, at pangatlo ay hindi ka na pupunta sa lugar na kung saan doon nangyayari ang kasalanan. Ibig sabihin, ikaw ay nagsisi ka at ikaw ay hindi mo nang pinaplano na bumalik doon sa kasalanan na ginagawa mo. Yun kasi ang surut condition para ikaw ay matanggap ang iyong mabuting gawain. So mga kapatid, ito yung mga sinabi nyo kanina sa mga sagot, mga benepisyo na kahigtan na ito'y mapukuha natin sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. To gain taqwa, sabar, magiging matakutin tayo sa Allah. Totoo yan. Bakit hindi ka matatakutin sa Allah? Yung sa inyo na hindi nagbabasa sa buwan ng Ramadan ng Quran, ngayon makakapagbasa siya sa Ramadan. Dahil sa pag nagbasa ka ng Ramadan, inaasam-asam natin yung gantimpala na makakamit natin. Yung sabar. O, di ba? Nagsasabar tayo. Ba't tayo mo kumain? Kain ka, sikreto. Mamaya, punta ka doon sa kwarto na walang tao. Bakit tayo mo kumain? Because patience. Tinuturo niya sa akin na tayo ay maging matimpi, na tayo ay hindi lahat ng gusto natin ay mangyayari.
Ang pagtitimpi hindi lang sa pagkain, pagtitimpi sa paggawa ng kasalanan, pagtitimpi sa lahat ng anumang mga ipinag-uutos ng Allah, pagtitimpi sa mga anumang mga haram na hindi natin gagawin. Yan yung mga sabar. Hindi lang yung sabar yung nasaktan ka, tatanggapin mo na okay lang. Hindi yun. Ang pagtitimpi, yung pagtitimpi na hindi mo gagawin ang gusto mo na labag sa Islam. Yun ang pagtitimpi. Kasama yun. Kalusugan. No need to explain to you this further because we already keep repeating, and even right now, maraming mga benepisyo ang kalusugan natin sa ating pag-aayuno. Subhanallah. Yung mga bacteria, yung mga fats na sinusunog niya sa ating katawan, yung nagiging sharp mind ka. Oo, wala kang lakas, wala, pero dito nagkakaroon ng mga panibago ang pag-ano ng dugo mo sa katawan mo. So napaka-benepisyo. Pagiging pagkapwa-tao, bakit sa pagiging pagkapwa-tao sa buwan ng Ramadan, nagiging mapagbigay tayo sa ating kapwa-tao. Yung hindi nagbibigay ng pagkain, sa buwan ng Ramadan, nagkakaroon na nagbibigay na siya lagi. Dahil gusto niya makamit ang reward. Dahil ang tao nagpakain sa buwan ng Ramadan, siya ay gagantimpalaan ng Allah ng pag-aayuno, ng katulad ng pag-aayuno ng taong pinakain niya na hindi mababawa sa taong nag-ayuno ang kanyuno niya na mapupunta sa kanya. Ibig sabihin, you will be rewarded as you are fasting also. Double ang pag-fasting mo pag nagpakain ka sa buwan ng Ramadan sa isang tao na siya ay napa-iftar mo. Pagkakapwa-tao, pagtulong sa kapwa-tao, pakikitungo ng mabuti, at of course, pagninilay sa Quran, at ito yung Quran na kung saan Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ang buwan na Ramadan na kung saan ito ay binaba ang Quran, na ito ay kabay sa sangkatauhan,